Sa Mark chapter 1 verse 1 ta magsugod, mao kini ang maayong balita may tungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isaias, ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamon niya ang imong agian ang Dios magapanang sa pulong. So kining chapter 1 sa Mark ay tungod kini kang John the Baptist nga nag-prepare sa dalan matud pa sa dili pa mo at abot si Jesus nga mao ang kining Dios matud pa, and then the baptism and temptation of Jesus ang content po ani. So matud pa diri, this is the good news about Jesus the Messiah. Mao kini ang maayong balita may tungod kang Jesus nga Mesiyas, the Son of God, ang anak sa Dios. It began just as the prophet Isaiah had written. Nagsugod kini atong sulat ni propeta Isaias nga nag-ingon, "Behold, I will send my messenger before your face." Tanawa akong ipadala ang akong sasangyaw or mensahero atubangan ninyo, who will prepare your way, mag-andam sa inyong dalan. The voice of one crying in the wilderness, siya ang tingog nga padayag diha sa kamingawan, prepare the way of the Lord, make His path straight. Nga andamon kuno ang dalan sa Ginoo, make His path straight, tulira ang iyang dalan. So before mo abot si Jesus, matud pa nga naay ipadala nga mensahero aron nga magpadayag na may tungod kang Jesus. So si Jesus ang i-introduce sa mensahero, dili ang religion, dili ang grupo, dili ang head sa religious group. Kung matod pa din, prepare the way of the Lord, the voice shouting in the wilderness. Okay, in the wilderness, sa kamingawan. Now, that prepare the way of the Lord, make His path straight. So, before agian, before si Lord mo agi, na ay siya messenger ipadala, o andamon ang dalan. So, unsa man ipasabot ani kung atong literal. Ang messenger daw, taga DPWH nag-prepare sa dalan para agian sa Ginoo nga dili na dili na kuan agian. So muna nga naguna ang mga alagad si Ginoo gi-introduce si Jesus. Diba? So prepare the way of the Lord. Behold, I will send my messenger. Akong ipadala akong mensahero, tubangan ninyo, who will prepare your way. Mag-andam sa inyong dalan pod. Mag-andam sa inyong dalan. Si pasag-andam sa dalan, aron nga mo duol. Mag-andam sa dalan nga agian kay para mo duol pod si Ginoo. Kay ang Ginoo mo abot pod siya. So prepare the way of the Lord, make His path straight. So nagpadala na si Lord og mga alagad niya, mga DPWH, Department of Public Works and Highways, dalan diya sa kaluwasan, kayuhan, kagawasan, kadaugan. Praise God. Umatod pa di John, nga the Baptist, baptizing John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins in verse 4 na siya. Okay, sa ESB ito akong gibasa. So si Juan kuno nagpadayag, nagpakita, baptizing in the wilderness, nagbautismo siya dito sa kamingawan, and proclaiming, ipadayag niya ang baptism of repentance. Kini baptism of repentance, ang bautismo sa paghinulsol. Kay gusto ni Lord na before siya mo abot, matod pa, ang mga tao ready na ang kasing-kasing nga matamnan sa pulong sa Ginoo. So ingon tong kanina, baptism of repentance, usay ti mailkan nga na baptism of repentance kunsad anang tawhana or mga tawhana. Kasagara sa naghinulsol, katinuod nga paghinulsol, tulo jud ang luha. Diba? Hello, tulad yun, baptism of repentance,
magawas gid imong tears, imong luha. Baptis kay basta ingon tag baptism, ang sabi pasabot na lagi tubig. Isod magabautismo walay tubig. So baptism of repentance, nato bakit tingala? Dili gid mo mapugan imong luha. Kita gitandog unang ang Espiritu Santo nagbaptize na to o baptism of repentance nga maghinulsog ta sa atong sala. Kay dili ta mapasaylo sa atong sala kung dili ta maghinulsog. There is no forgiveness of sins if there is no repentance. So baptism of repentance means ang luha di gid kapugan. Dili na to siya pugan kay trabaho na sa Espiritu Santo. Kung dili siya gusto nga atong paggangon siya nga namuhat sa atong kinabuhi. Hallelujah. So proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Kay dili ta mapasaylo ni Lord kung dili ta maghinulsol. Kay kung kita maghinulsol, ang atong soul is ma-bless. Maghinulsol ta, ang atong soul is ma-bless. Magaan. Diba? Kay ang kalag nato mo oy mauni ang sa tawag ani kining luoy kung dili ta maghinulsol. Ang kalag man nato mo ay ambog sa impierno. Kay atong lawas malata man madugta man Oh. Sa ang kalag mo ay maimpierno dili ang lawas. Bulag siya. Oh. So matod ba dinhi nga nagproklamar, nagpadadayag si John the Baptist sa kining bautismo sa paghinulsol para sa kapasayloan sa sala. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan. So tanawa, ang tibuok nga country or tibuok nga sana kining country atod pa sa Judea o Jerusalem, tanan yun Judea ug Jerusalem were going out nang gawas sila aron mag-adto kang John and were being baptized by him in the Jordan River. Napukaw sila, nahigbat na sila pinagi sa pagwali ni John kasi John pinadala man sa Ginoo. Ang taong pinadala si Ginoo kadumdumatong naging mga Domingo ang gihatag sa amahan nga to kang Jesus, madugol kang Jesus. He who comes to me will never be thirsty, and he who believes in me, he who comes to me will never be hungry, and he who believes in me will never be thirsty. So ang tanan katawhan pinaagi ni John sa mga Judea o sa Jerusalem, nangadto sila kang John ug nangabautismuhan sila ni John dito sa Jordan River. Now, take note of this Jordan River. Panahon ni Joshua, ang mga Israelites na nabuk sila sa Jordan River. Pag-abot panahon ni Jesus, dili na manabuk sa Jordan River, bautismuhan sa Jordan River. Panahon sa Old Testament, ang Jordan River nahimong suba sa kaayuhan ni Naaman. Dito man si Naaman ipa tuslog og kapito sa Jordan River. Ug naulian siya sa iyang sangla. So ang Jordan River is kuan kit siya nga river. Importante siya nga river. Daghan kaayo mga kasaysayan sa Jordan River panahon ni Naaman naulian siya. Nalipti pa kuno ang river sa Parpar ato kaysa Jordan River. Itong na-react si Naaman siya nga. Ngano sa Jordan River pa magjuko ipa deep 7 times. Dili man sa Parpar. Nga, limpyo-limpyo pa man ang Parpar River kaysa Jordan. Kaya na ay significance. Nga bisan tulog. Hugaw para sa tao pero mootoy dapat nga diin makalimpyo. Dapat nga makalimpyo ka nga naman. Ay, ang sangla nga sakit na ulian man. O dito sa Jordan River panahon ni Joshua, nakatabok sila, naghimo sila ng dalan. Di ba? Naghilo sila ng dalan. Pagtunog yun sa mga pari, na nadala sa Ark of Covenant, naghinay-hinay ang tubig o
pundo nagimong wall para dili naka-flow. O nang sa ubos ni kuan pud siya ni nag-move pud siya dito paingon sa Dead Sea. O nag-dry dayon. Pag-abot sa kan Jesus, wala na dili na sila mo cross sa river, mag-bautismo sa Jordan River. O gani si Jesus dito gibautismohan. Ngano nagpabautismo man si Jesus? Kay isa ka good example nga bisan kani siya kay sa ipagkatao kinanan sa bautismo pero sa ipagka-Diyos dili naman siya bautismo kay 100% si Jesus tao nagpakatao man siya 100% po siya Ginoo. Okay, so tanan kuno taga Judea o taga Jerusalem nagpabautismo sila sa Jordan River sa day nagduol sila ni John. Okay, so John the Baptist brought the people to Jordan River to be baptized. Kang Joshua led the people to cross the Jordan River. Pero si John the Baptist nagdala sa mga tao nga magpabunyagan sa kaya ang baptism sa Bible dili sprinkling but immersion. Kaya naipasabot ana pag ana nato pag unlod sa tubig daw gilubong ka. Pag ana nimo labanhaw ka ba ni Kristo mo na siyang mensahe. There's a significance. Pag tusdob ana mo na ka gilubong daw gilubong ka ba ni Christ Jesus sa lubnganan. Pagka taong asa tubig daw nabanhaw ka. Manang uban nga ingana sila ka serious ingana nagbuong Holy Spirit ingana ka kan. Pag tan-aw pag ana nila sa tubig na bautismon sa fire. Nabautismo sa fire. So, mabot ipunta ng baptism sa fire sa kalainan. Verse chapter 1. In verse 6, now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. So, gisay-isay diri, ang sanina, ang bisti ni John, na panit daw sa camel. Ganong panit man sa camel? Diba? Di ba ang camel gigamit sa wilderness nga transportation? Di ba camel ug donkey man to? Ba? Camel ug donkey. Kasi significance for kamulahutay sa kainit. Mulahutay sa kainit protection. Protection from the heat of the sun. Ana. And then matod ba din ang iyang belt is leather, panit yun, panit yapon. Panit. Sa ato pa, lingkod siya. Ang iyang balik. Bakos niya, leader gid ang iyang panit. Around his waist. And lukos ang igikaon. Lukos. Ano sabi? Dulon sa Bisaya na. Dulon o apan-apan man ano. Dulon o apan-apan. Wild honey. Honey na kuan. Iyang pagkaon. So, alagad. Isa-isa tirion siya pagkaon niya. So, na yung mga alagad na sa pagkaon, dili basta-basta mo kaon kay mura na ginapakaon. So, atong na lang, kuwan din iyang pagkaon dito sa wilderness. Matod pa din matod pa, verse 7, nagwali siya. Kung sa iyang iwali, mingon siya sa katawan, ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalya. So, iyan nang exalt si Jesus nga naay moabot sunod niya matod pa nga dili siya takos nga mo kuan mo kining mohubad sa higot sa sandalyas. Ingon siya, ako nagbautismo ninyo sa tubig apan siya magbautismo ninyo diya sa Espiritu Santo. So kasi pasabot ani wala manawalan ko. Di ba nagbautismo siya sa tubig? Ay baptism of repentance. Before sa baptism of water, baptism of repentance pa. So tulog ka bukibot iskutan din baptism of repentance, tulog gid ang luha. And then water baptism, nagapoy tubig. Kasi sa tubig. Okay, dili ituslo. Itusmaw. Ituslo ana raman. Itusmaw. Itusmaw. I-dip, mo ng immersion. Okay. And then, ingon siya na, ay mo abot sunod na ko, labaw siya na ko. O dili ko takos nga mo, badbad sa hikot sa iyang sandalyas. Ako nagbautismo niyo sa tubig, apan siya magbautismo ninyo sa Espiritu Santo.
So, mayroong baptismo sa Holy Spirit. It means, di ba, pag baptism sa baptism sa Holy Spirit, sa gani ang ni nagpadayag. Pag baptismo sa Espiritu Santo, sa saad sa Ginoo, sa prophecy sa Ginoo sa Joel chapter 2:28, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Ang fulfillment niya sa Acts chapter 2. Pag bautismo sa Espiritu Santo, pagkunsad sa Espiritu Santo, di ba ang forma niya daw dila nga nagkalayo. Dila nga nagkalayo. Oh, dila nagkalayo. Modern to ilang mga dila nagsulti na og lain nga pinulungan. The language of the Spirit, nag-speaking tongues sila. So sa pasabot ana nga si Jesus magbautismo sa Espiritu Santo, kaninyo sa Espiritu Santo, ug matod pa, di ba dito, pagluto, kung kalayo, lutuon jud ta. Kung bautismuhan ta sa Espiritu Santo, giluan ta, din lutuon ta, pag-ayo. Luto na ta nga Christian, maluto ta nga Christian. Dili lang igo nga, tubig na. Alam, gusto ni Lord. Now, baptism, water baptism, kanjug kain na pabautismo. Pero sa baptism of the Holy Spirit, dili tanan. Makunsaran sa kalay sa Espiritu Santo, dili tanan. Ano man? Kung dili na to na pangayoon, dili na to na, dili ta ready, anak, we need to be cleansed. 120 ratong nababismuhan sa in the book of Acts. Ito na sa prayer meeting. Sige sila nag-apple sa prayer meeting. Nag-apple sila apple sa mga gatherings. Di lang prayer meeting halos tanan. Diba kung man ato bautismo ni samot sila o ka dasig. Halos kada adlaw sila magtigom. Kaya nga na ka-epekto. Nga na ang epekto sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Mundong ingon ni Lord nga kanang sa mga disciples mo saka ako, balik ako sa pamahan. Apan ipadala ko kaninyo ang akong Espiritu Santo. Kay para nga mo intense good ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang Espiritu Santo, ang kalay sa Espiritu Santo, mo init sa pagpangalagad. Di ba nag-init? Grabing kainit sa pagpangalagad humanobotismo sa Espiritu Santo. So muna nga gusto ni Lord nga magmainiton tas pagpangalagad sa Ginoo. Di kay mag-init ta sa kanang mga kuan mag-initay ta inistoryahay nga dili makaayo nga makadaot nga mga maghimutang isyu. But si Jesus nagpadayag ng para kanaog niya ang Espiritu Santo para mag-bautismo. It's the promise of the Lord that the Holy Spirit will be given. So mao din to nga mao ni ang padayag ni John the Baptist. Gi-exalt niya si Jesus, gituboy si Jesus. And then in verse 9 mo, din yung pagbautismo, verse 9. Tapos Bisaya. Wala madugay ni miabot si Jesus gikan sa Nazareth sa lalawigan sa Galilea o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. So, pag ang istorya ni John ato, wala madugay ni abot si Jesus. O matod pa, gikan siya sa Nazareth o Galilee. O gibautismuhan siya ni Juan dito sa Jordan River. Okay. O pag gawas gini Jesus sa tubig, when he came out, pagawas gini Jesus sa gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli og mikonsan. Ang langit ni abli og mikonsan. Ang kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. So si pasabot, kung kita po magbautismo, i-welcome ta sa langit. Ang langit maabrig i-welcome. Anong abrig like i-welcome? Di ba? Kung naay pag-welcome, it means open, abrig. So water baptism is also needed. Umatod pa din pagkawas niya sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli og mikunsad kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Ano salampati man? Because in the Old Testament, ang isa sa mga i-offer as burnt offering is kuan, dove kitcha. Clean manggod ang dove, clean animal, considered nga clean animal o kato na yung
karnero or kanding ang ihatag. Pero ang dove yun, ang lisod mo kayo, kanding mo tunga dito sa ibaw. Ano, dove, lisod kayo. Lisod kay kanding or karnero mo itong baka mo tunga sa ibabaw, no? So managan mo siguro itong mga tao na unsa na. So, nagkunsa ng Espiritu Santo, daw usa ka dagway sa salam pati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. So, the three person in the Godhead, nagpadaya. Si Jesus na dito, nabautismohan sa tubig. Ang Espiritu Santo like dove, and then the voice of the Father, this is my beloved Son in whom I am well pleased. So, ang uban naglantugi tungkol sa doctrine of Trinity and doctrine of oneness. So, para sa ato, isa itong makita karon kini, isa na. Pero nagdalay ba ta sa tulo natay body, soul, and spirit? Inga na yapon ang Ginoo. Isa na atong Dios, pero nagdayag sa tulo. Father, Son, and Holy Spirit. Para sa ato, isa na makita. Pero natay lawas kalagong Espiritu. Inga na pagsabot. Dili kay tulo ka buk Dios, tulo ta ka buok. Ang isa, number one, yung mong lawas. Kalag Espiritu, dili na yung na, no? So, inga na pagsabot, kasimple pagsabot, aron dili na ta maglibo. Nga, so man na sila tulo ka buk ilang Dios, kaya napay Father, napay Son, and Holy Spirit. Ang pitapos, isa ra, si Jesus, naanay ba siya kanan? Okay, diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Okay, human na bautismohan si Jesus, dala siya si Espiritu Santo sa kamingawan. The Spirit of the Lord brought him to the wilderness. Gidala siya sa Espiritu Santo dito sa kamingawan o dito siya nagpuasag 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Preparation sa iyang ministry. 40 days and 40 nights na nagpasin dito sa kamingawan. Kaya lisod kayo magpaasa sa saba kaya no, hindi ka kakonsentrate. Dito sa kamingawan kay watch it. Oh, niya sa wilderness kay init man kay di ba? Init pag sa wilderness. Ngano dito man siya nagpuasa. Padayag na. During, kung magpuasa ta, it means nakasakainitod sa pagpangalagan o magpainit pag sa pagpangalagan aron dagan mainit na mga tao sa pagpangalagan usab. Amen. Hello. So, ang preparation na to, before ta mo adto sa crowd, katong gitawag ta, adto sa solitary place or wilderness. Kamingawan. Mamalandong ka dito. Sa ato pa, ready ka nga mag-inusara para sa Ginoo. Ready ka mag-sacrifice sa lugar, di ba? Ato pag atos kamingawan, sacrifice na. Mingaw, ikaw ra isa init isa na. Di pa dyan ka mukhaon. That's a big sacrifice. So wala na, kung kinsay mag-sacrifice o ayaw para sa Ginoo, greater ang iyong authority. Dako po yung price again. Kung kinsay mag-sacrifice o ay sa Ginoo, dako yung price. Part sa price nga dako, ang iyang anointing, ang iyang authority is greater here. So yun na. So kung dili kita mag-sacrifice, kaya gusto lang tao, sayo lang tanan, dili, Jud, tatagaan po din, di po tanil yung piyalan o greater po ka anointing, greater authority against the enemy. So yun na. Kay, what we sow, we will reap. Kung say atong gitanong, atong anihon. So kung nagtanong ta greater sacrifice, greater po is the price. And part of the greater price is the greater anointing or authority. So mo nga, 40 days and 40 nights sa dito, dito may mga halas na mananap. Okay. In verse, ito sa nakulis. Guys, sana malapit. Okay, so verse 13. And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. And he was with the wild animals and the angels were ministering to him. Dito sa wilderness, di ba na may mga wild animals na lahutay po sa wilderness. He was with the wild animals.
uban niya ang mga mabangis ng mga hayop. And the angels were ministering to him. Ug ang anghel nagministeryo kaniya. So si pasako, while we spend our time for the Lord, God sent His angels. The angels were ministering to Him. Ang mga anghel nagministeryo kaniya dito lapita. Ibanan siya. So muna nga, kung mag-obey ta si Ginoo, bisag ikaw ra isa, ayaw ikasakit, ay ikaguol, kay na ay mga manulunda, ipauban ni Lord. Hindi ka nag-iisa. May kasama na hindi nakikita sa mata. Anindot di anghel sa Ginoo. Kay basig lahing anghel ang kauban. Na may anghel sa pikas nga kampi, yung pikas nga team. Anghel sa pikas nga team, sa mga itim, motok delikado. Kay tuknot, na mag-uban-uban sila kay para apat yun. Patay sila. But kung uban na sa anghel, kay para proteksyonan. So the angels of the Lord, nagipatala ni Lord for protecting us. From angels sa kaaway, dili mo protect. To still to kill and to destroy. Mangita sa pamaagi nga, mo patay gid sila. Patay gid sila. So, ang tawag ani, ang barada di sa kaaway karon, mo patay siya through guns or pusil. So mo to nakita ni Juliet nga panan-aw sa pastora ko panan-aw kay daghan lagi kay bala. Daghan kay bala. Kung amo din gamit to niya sa pagpatay pud karon panahon na. Kaysa una to kita siya. Mga kuno mo to mga missiles o sumod din gamit mo tong gap. Di ba sa Tacloban? Tulong to namatay, injured. Ganyan na po namatay. Pusil gyapon. So ilan ang atake sa kaaway de karon, pusil ang gamiton. So man ato i-fight sa prayer karon. Kay identified naman ang iyang kuan, iyang strategy. Di ba kadong tungkol sa una last year, ang iyang style pud tingala ka mga bata ko na tao, mga estudyante ko na tahon. Tabangan ang isa ka estudyante ko na tao bisag asa dapita. So nga na ang isa mga pamaagi. So i-fight nato na sa prayer niya. Okay. So muna nga before Jesus nag-start sa ministry, nag-ayo sa masakiton. He spent his time in the wilderness 40 days and 40 nights. Nagpuan siya dito, nagpuasa siya. Huwag sa diha nga, adto siya dito, uban siya sa mga ilahanas nga mga mananap, ug matod pa sa verse 14. Where is the verse 14? Okay, later on John was arrested and Jesus went into Galilee where he preached God's good news. So moto nga na si John the Baptist dakop siya, ipreso siya, umatod pa si Jesus ni adto sa Galilee ug nagwali siya sa maayong balita. The time promised by God has come at last. He announced the kingdom of God is near. Repent for your sins and believe the good news. Mo nagiwali ni Jesus, mo gyapon ang giwali ni Padjan nga kana paghinulsol ka mo. Matod pa kay ang gingarian sa Dios duol na. Paghinulsol ka mo sa imong sala ug tuuhi ang maayong balita. Sa to pa kung maghinulsol ang tao tapos matuo sa maayong balita, nindot na din na. Kung maghinulsol ta yung sa balita sa ato pa, matuo ta sa maayong balita nga gikinahanglan nato na kay pagkaastom ka lang, so ato na ginang i-take daily. Take it regularly. Kay pagkaon mas itong kalag espiritu, so ato siyang i-take regularly as we take regularly sa itong pagkaon every day. Kana atay soul and spirit na kinahanglan ana. Ug matod pa sa pulong sino, ni din sa pagka-next nga verses. Una din ni ang first disciple si Jesus. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water for they fished for a living. So mo din to si Jesus nagbaktas dito sa baybayon sa Galilea. Nakita niya si Simon nga igsuon ni Andrew, naglabay sila sa ilang giit sa ang ilang bukot dito sa tubig kay dagat kay mangisda ay man sila. Unya matud pa verse 17, Jesus called out to them, gitawag silang duha ni Jesus. Ingon si Jesus, come and follow me, hali sunod ka nako and I will show you how to fish for people. Okay, ang ilang trabaho mga fishermen.
Unsa ingon ni Jesus English, come and follow me and I will show you how to fish for people. Or I will make you fishers of men. Gidungagan lang ang of. I will make you fishers of men. Himuon ko kamo mangingisda og tao. Dakpon para ipaduls Ginoo. Ang isda nilang dakpon luoy man kayo kay baligya man ihawon. Tulaon, subaon, anununan, ipaksiw, usa na sweet and sour. Pero ang tao nga ilang madakpon, dili isugwas impierno. Aron makalikay nga isugwas impierno. Amen. Kaya mga tao, kandidato nga isugwas impierno. O nigamit si Lord o mga tao instrumento. No, para nga ang taong madakpan sa Ginoo kay makasila sa Ginoo para dili na siya masubas sa impierno. So, I will come and I will make you fishers of men. So, oto, kinsay nakadibingwit na to. Kinsay nakabingwit na ako, nakapukot na ako, nato, para kuantas Ginoo, makailatas Ginoo, makaduol tas Ginoo. Dili na to nalimutan. Kinsa gipanggamit sa Ginoo nga makailatas Ginoo, dili lang ka makasinapi tas gahom sa gahom sa Ginoo. Kay lahi man ang nakailaran ta Ginoo, wala ta kasinati unsa siya. Muna na atay sitwasyon naigitugot ni Lord nga sitwasyon para nato ma-experience unsa ka powerful, how powerful is our God. Kay knowing God without experiencing who He is not enough. Di ba? Kailan ta Ginoo, pero taka sinati unsa siya nga klase ng Ginoo nga during the time of sickness, gihil ta niya. During the time wala ta, iya ta gi-provide. During the time that we have nothing, He is our provider. During the time that we need comfort, He is there to comfort us. So, dili ta maka-feel o ingana kung dili ta kaya sa Ginoo unsa ang iyang pagka-Dios at pagkinabuhi kung dili tatagan ng circumstansya. Sumutong in everything give thanks, ang tanan pasalamati ka na ay siya katuyuan para mahimaya siya o mailan na to siya. Praise God. Sumatod pa din di gitawag niya, hali, come and follow me and I will make you fishers of men. And they left their nets at once and followed him. Wala gid silang ay wapay pagkita nila. Kaya sala, hali, come and follow me and I will make you fishers of men. Gibiyaan nila ilang mga pukot o nagsunod kang Jesus. So na yung mga ingana, automatic ang response. Dali, simpata, dali, ubanta, dali. Diretso. Immediately they followed him. Wala ka lang isa. Kalita po ni mo. Ambush mo ni. So ingana, nga si Lord is na siya urgent nga call sa tuwa. O gusto siya urgent response. Di ba? Urgent na iyang pagtawag sa tuwa. Gusto siya urgent response. Wala na yung mga excuses. And then, pag-abot sa unahan, bye-bye man to, a little farther up the shore, unahan ato dito, nagkaplagan na Simon, Pedro o si Andrew. Unahan ato, nakita ni Jesus saw Zebedee's son. Nakita ni Jesus ang mga anak ni Zebedee nga si James o John. So, first disciple si Simon and then si Andrew. Sunod si James and John. Upat na. In a boat repairing their nets. So, silang James o si John, dito kuno sa baruto, ila kunong gi-repair ang ilang nets kaya na-daot. He called them at once. Gitawag ni Jesus sila and they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired man. Kani karon. Pag ingon ni Jesus, hali, come and follow me. Automatic kapon sila ni respond. Ni follow sila ni Jesus, gibiyaan nila ilang papa nga si Zebedee og dito sa baruto uban ang mga tao nga ilang hired. So na mga panahon nga ang tawag ni Lord urgent lagi, gusto nilong immediate response. So wala ka dumili kung gitawag tas Ginoo di kita ka dumili. So salamat tas Ginoo gitawag ta niya.
May si Lord manawag. Kay dili ta niya sakiton kung dili iyatang ayuhon. So, muna, upat na iya natawag, wala ka balibad. So, ang mga tinawag ni Lord, di ka balibad. Bisa kung saan natuglik kay. Di jud ta kasibat. Amen. Sa saan natuglik kay, di ta ka sibat. Kanya naman. Ingon to si Jesus, kanang John 6:35, Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Amo duol na ko, dili na gutmon. Dili na gutmon physically, di put gutmon spiritually nga naman. God, connected na ka sa provider. Di tanya pasagitan, He will make a way. Mangita siya pamaagi, He will make a way. Ayaw lagi pangaway, ayaw lagi awaya si Lord. Kaya kung awayo na to si Lord, He will not make a way for us. Okay. So, hindi nga si Zebedee, ibiyaan taon siyang duha ka anak na partner ng tato niya sa livelihood sa pagpangisda. Pero wala po nireklamo si Zebedee nga papa. Kaya nga naman, kung si Zebedee papa ni James and John, labaw si Lord. Labaw si Lord sa papa. So, ang kinsa nga tao sa kalibutan, kung naay tawag si Lord, di kita kabaliban. Dili mabalibaran ang Ginoo. Kadamdo mo atong ipalakaw ya pa ni Jesus ang duay sa nga ato itong dapita. Nay usa ka dangki dito, wala pa nasakit. Nakahikot dito. Badbari ninyo dito. Kung naay mo sitan ninyo, ay na lang gamiton sa among magtutudlo. So pagkatut ito sa duha, gibadbaran na, gisita sila. Ingon lang siya, ay na lang ang gamiton sa magtutudlo. So sa ato pa, gitandog na sa Ginoo, ang obedience na lang sa duha. Dito, umingon to doon nga ay sa Lord, mura magdelikado, musugo, maalaan, magkagkawatan, mapriso niya niya na. So kung isugo to ni Lord, tumanan na lang, kaya siya mag-igo. Siya mag-igo. Ang gitawag at tanaw ni Lord na matong obedience. If there is obedience, God will make a way. God will make a way, there's a miracle. Mula gito, the more ta mo obey na Lord, the more ta makitag milagro, and the more ta may kumag-ay sa Ginoo, the more ta mahinadukos Ginoo, the more ta maduto sa Ginoo pagpangalakan. Nga na siyang effect. So, muna nga, gusto ni Lord na salita niya through reading His words, listening His words. Kay reading is like traveling. Di ba ang pagbasa mo na kang travel? Asa kang dapita? Paingon. Reading is not only knowing but traveling and experiencing what you are reading. So salamat sa Ginoo na siya gayud. Nagpadayon og tudo na to, nagatawag na to, nagpili na to. O ni ata na respond niya. Praise God. O dili regrettable ang atong na-encounter with Him. Amen. But it's memorable, it's unforgettable. So, kung ingana atong i-value atong relationship with the Lord, nga, kay this relationship is greater than our relationship with this kalibutan nga mag-asawa, uyab, magmama, magpapa. Kaya ang relationship pare atong rin, kasi di ba, siya rin na gilubong na ganina. Di na kinapugan ang kahilak siyang mama. Kaya, ay, dili na ginumakita, no? So, na ay katapusan ng atong relationships kalibutan kung mawala ng isa wala. Pero kining atong relasyon isip Ginoo na to siya, anak ta niya. Isa to everlasting lang. Wala na katapusan. Kung mawala ta ni kalibutan na, di magkita na to na face to face na to siya makita dito. Pero wala pa wala kalibutan. Di na to siya makita face to face atong mata. Pero ma-feel na to na siya. Amen. Ma-feel na to na siya. May more pa atong ma-experience because muna gusto nilo nga atong masabtan o masinati. Nga, mailan na to unsa siya ka atong amahan, unsa siya ka atong Dios, unsa siya ka provider, healer, and deliverer sa atong kinabuhi. So as we
study the Word of God. As we hear the Word of God, we will know more God, and we will experience great experience or many experiences that will bring us closer to Him. Ug atong masulti sa uban. Atong ma-share. Na ingani, ang manawat isa to tell the world what He did. Isulti sa kalibutan unsa gibuhat niya. Para the people will know nga, wala gina, He is the same yesterday, today, and forever. Kung namungat siya nila, doon ka niya ito, mabuhat kipo niya sa umabot. Ingan na siya. Kaya nga naman, nga na kami lagruso itong Ginoo. Kung naa siya gipagkaon ka niya ito, nga wala sila kwarta. Diba? Wala sila kwarta sa wilderness. Gipakaon sila. Napakaon yapon si Lord in the New Testament. O, saan po pa na yapon siya gipakaon? O, what happened to the Jensen? Nga linog. Diba? Na ay mga tapa. Sa ito na ito si Cayetano pa dito. Si Ruben Pan. Nagbuan sila. Kitsa mo tapang para matabangan sila dito. Atong walay balay. Nainayan kung nila buwan balay. Dili lang dunganon. Ang human ang uta. Dadain na po. O, kaya kung dunganon, tanan ato. Wapay ding-ding. So, taliway ding-ding. Na yato. So, dumanon sa. So, ito, tali-R. I-restore, i-reveal sa bato, o kanang itabangan sila. So, na ay gamiton sa Ginoo nga iyang instrumento para pagpakita na God made a way through His people na igitandog para mahimong kamot, mahimong kasing-kasing sa Ginoo. And muna nga, dili tangay mag-guol, dili tangay magreklamo. Ba't magpasalamat sa baghangyo ta, kahit sa luoy sa Ginoo kay kaysa magreklamo ta di ta kaloy-an ni Lord. Apan kung magpaubos ta, mga liupo ta niya, mga muyo ta niya, nga mapausanon, tandog si Lord, ug na ay pabor. So sana, ano balay na panahon na, katumalumog kasing-kasing mga mapausanon, una akong ginangilulog. Taga-pabor. Tandog ko siya, unahan to. Kaya maayon to kasing-kasing. Ayusan lang reklamator niya. Kaya ko ganahan. Diba? Pwede nga na, diba? Kung ikaw na ay panalangin, ayaw ka na hatang mga badlungon, reklamator. Katong mga mabusanon. Tingnan na gyapon si Lord. He is good to the humble. He is good to the humble, but He is strict to the proud people. So let us be thankful sa yung message in the book of Mark na ay immediate nga gihimo ni Lord nga call sa upat, then uno man ni siya taning sa chapter sa unsay tawag ani upat ra dai gyapon sa chapter 1 ay gitawag sa uban na chapter ni natong uban, and then they immediately responded the call of the Lord. Ibiyaan nila ilang trabaho kay gikinanglan sila sa trabaho sa Ginoo. Nag-hire si Lord, immediate hiring, immediate response, o immediate nga kuan ilang pagka-hire matud pa sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Father God, thank you so much sa iyong pulong. Thank you, Lord, for reminding us that as we are baptized into the baptism of repentance, Lord God, tears will not be, cannot be, hallelujah, hallelujah, mabugnan, Lord God. And then the baptism of the water baptism also, Lord God, and the baptism of the fire, imo lang ipadayag for us nga magmainiton sa pagpangalagad Ginoo. Aron kami makainit usab sa mga pagtubag salit pagpangalagad sa mga uban Ginoo. Thank you, Lord, for the response, Lord God, sa mga ipagtawag nimo sa buhaton. Sa mga lagad kanimo work out, matrabaho kanimo, O Diyos, para sa daghan pang mga kalag nga luwas na dili hagbong sa impyerno, O Diyos. Nga mainit sa pagpangalagad kanimo, mainit sa pagdaya, pagsibag, pagbasa sa imong pulong. Aron dili mahagbong sa init nga kalay sa impyerno, O Lord God. Silihoy kini sa mga biling nga dugo, that we could also be doing the same thing as what they did, O Lord. Bless us all together in Jesus' mighty name I pray. Amen.
So thank you for watching. God bless us all together. Let's move to prayer.